Marahil namamangha ka sa mga matagumpay na karakter sa Bible kung paano nila napapanatili ang kanilang pananampalataya. Bakit sila masyadong malapit sa Diyos? Bakit nalugod ng Diyos sa kanila? Narealize ko, kaibigan, ang sikreto ay prayer. Makikita natin sa Bible na ang common denominator ng mga taong naging matagumpay sa kanilang ministeryo ay prayer. Si Hannah ay prayerful. Si Esther ay prayerful. Si David ay prayerful. Si Joshua ay prayerful. Si Paul at Peter ay prayerful. Si Daniel ay prayerful. Grabe no, ang mga taong para sa kanila ay importante ang panalangin ay sila ang pinalalakas ng Diyos. Sila ang merong matatag at malapit na relasyon sa Diyos. Sila ang ginagamit ng Diyos ng matagumpay. Kaibigan, ito yung maganda. Kung ano ang ginawa ng ating mga bayani sa Bible, ay kaya mo ding gawin. Pero anong susi? Praying life. Hindi ko sinabing prayer life, kung hindi praying life. Anong kaibahan nila? Sabi ni Dallas Willard, ang kaibahan ng praying life at prayer life ay malaki. Ang prayer life ay isang programa o activity ng pananalangin sa iyong buhay. May time, may lugar at araw. Meron kang routine na sinusunod para sa panalangin. At dahil dito may mga tao na kapag hindi nakakapanalangin sa oras na nakatakda sa kanilang prayer life, ayun, nagigilty. Feeling defeated at kalaunan ay sumusuko na at hindi na lang ginagawa ang pananalangin. Now, ang praying life ay ang pagiging mapanalanginin sa iyong buhay sa lahat ng sitwasyon mo sa araw-araw. Hindi ibig sabihin na nakapikit ka maghapon at nananalangin. Ang ibig sabihin lang ay meron kang constant communication sa Diyos. Meron kang running conversation sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo ay aware ka sa presensya niya at sinasama mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan ng pananalangin mo sa Kanya. Kaibigan, walang masama sa pag-set aside ng oras sa pananalangin. Halimbawa, kung ikaw ay nagka-quiet time ng 5 a.m., ay okay lang yan. Pero ang end goal ay hindi yung nakapag-quiet time ka. Bakit? Kasi hindi nais ng Diyos na maging ritual, formal at may schedule lang ang pakikipag-usap natin sa Kanya. Kailangan nating maintindihan na ang prayer ay relationship. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos ng tuloy-tuloy patungkol sa ating iniisip, nararamdaman, at kapag may ginagawa tayo, ay kasama natin siya sa gawain na yon. Halimbawa, kung nasa trabaho ka, ay hindi lang ikaw ang gumagawa ng report, kung hindi kasama mo siya. Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong ibigay ang pinakamagandang report sa boss ko para mag-glorify kita. Lord, tulungan mo akong makilala bilang mapagmahal na katrabaho, masipag at productive kasi gusto kong maging ilaw sa aking mga kasamahan. Lord, tama ba itong iniisip ko? Kasi baka nagiging critical na ako or judgmental. Lord, mali ito. Tulungan mo akong magbago. Kung may na-meet kang isang tao habang ikaw ay nasa labas ng bahay, ay kausapin mo din si Lord. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa Kanya ng mabuting balita. Kaibigan, ang praying life ay sa lahat ng iniisip, pinaplano at ginagawa mo sa maghapon ay kausap mo ang Diyos. Noong taong 1982 ay i-interviewin sa Today Show si Billy Graham. At bago magsimula yung show ay pinatawag ng producer yung kanyang assistant at pinaalam dito na merong nakalaan na private room para kay Billy Graham. Ang purpose ng kwarto ay upang makapanalangin doon si Billy bago magsimula yung show. Alam mo, yung assistant, nagpasalamat sa producer. At sabi niya na hindi po kailangan ni Mr. Graham ng kwarto para manalangin. Naku, nagulat yung producer. Sabi niya, paano ang isang Christian leader na i-interviewin sa telebisyon tapos hindi siya mananalangin? Sabi ng assistant, Sir, si Mr. Graham ay nagsimulang manalangin pagkatapos niyang gumising. Nanalangin din siya habang kumakain. Nanalangin din siya habang papunta rito sa kanyang kotse. At malamang nananalangin siya habang siya ay ini-interview. Kaibigan, ito yung praying life. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili. Gaano ka kadalas manalangin? Sinusubukan mo lang bang isingit ang pananalangin sa iyong buhay
o nagde-develop ka ng isang praying life o tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Magkaiba yung nananalangin ka dahil meron kang gustong gawin ng Diyos para sa iyo, kaysa nagsisikap ka na mamuhay na kasama ang Diyos araw-araw. Kaibigan, ang tagumpay mo ay nakasalalay sa iyong praying life. Tandaan mo ito, kung gaano kaliit, kung gaano kahina ang Diyos sa buhay mo, ay nakadepende ito sa iyong praying life. And at the same time, kung gaano ka naman kalaki o kalakas, ay nakadepende rin yon sa iyong praying life. Ang pananalangin mo ay hindi kayang baguhin ang Diyos, pero yung praying life mo ang makakapagbago naman sa relationship mo sa Diyos. Kapag lumalago ang relationship mo sa Diyos, ay mas lumalakas ka rin at lumalaki. Kapag naman humihina ang relationship mo sa Diyos at hindi lumalago, ay mas mahina ka at mas maliit. Kaibigan, nakita ka na ba ng picture ng mga artista na may nakalagay na before and after? Ang hirap silang makilala pag tumanda na, di ba? Kung hindi lang nilagay ang kanilang pangalan, hindi mo sila makikilala. Yung bata pa na artista, alam natin yung kanyang picture na maganda. Kaya lang, pagka pinakita sa public yung after, ito yung panahon na siya ay matanda na, ay hindi natin siya makikilala. Pero imaginein mo ito. Halimbawa yung artista na yon, malapit ka sa kanya kasi magkapit-bahay kayo at magkaibigan. Simula nung mas bata-bata pa siya ay nakikita mo na siya at nakakausap mo nga rin. Halos araw-araw at alam mo ang nangyayari mga pagbabago sa kanya. Kaya kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi ka magugulat sa kanyang pagbabago ng itsura. Ganyan din yung purpose ng praying life. Ito ang maglalagay sa atin sa posisyon na malapit sa Diyos upang magkaroon ng isang personal at malalim na pagkakilala sa Diyos. Hindi ka magugulat na isang araw sasabihin mo, sinabi ba ng Diyos ito? Ha? Ganito ba ang kalooban niya? Ha? Available pala yung power. Kaya pala mahina ako. Hindi ko pala nabibigyan daan ang power na ito sa buhay ko. Ay, kaya pala hindi ako lumalago. Kaya pala naging talunan ako sa buhay. Hindi ko pala talaga kilala ang Diyos. Hindi ko pala talaga siya nararanasan. Hindi ko nagagawa yung kalooban niya. Kaya kaibigan, importante na simulan natin na palaguin yung ating praying life. At dahil dito, ito yung pag-uusapan natin. Ano-ano ba ang mga benepisyo kapag pinapractice natin yung praying life? Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe upang magkaroon ka ng power, magkaroon ka ng victory, magkaroon ka ng healing, magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng direction na kakailanganin mo sa pagpapatupad ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group ay mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group ay message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link.
Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka siguradong kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? May 3 point tayo. Ang acrostic ay POW. P-A-W. Letter P, prayer proves your faith in God. A, advance you as an overcomer. W, walks you in the presence of God. Okay, number 1. Prayer proves your faith in God. Sabi sa Romans 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Ang konteksto nito ay kahit nasa mahihirap na sitwasyon ay iisipin pa rin natin yung pag-asa sa hinaharap. Yung pag-asa pagkatapos ng buhay natin dito ay makakasama natin ang Diyos sa langit. Kaya nga sabi ni Pablo, magalak kayo. Hindi ka magagalak sa pinagdadaanan mo ngayon, pero magagalak ka dahil merong pag-asa sa hinaharap. Mananampalataya ka na hindi dito sa lupa natatapos ang buhay. Ang mahirap na pinagdadaanan natin dito ay hindi maikukumpara sa nag-aabang sa atin na blessing sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Pablo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Parang sinasabi niya na kahit anong mangyari, panatilihin mo na nananalangin. Bakit? Kasi ito ang magpapatunay ng iyong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala mo din sa Kanyang pangako sa iyo. The more ka nagpapatuloy sa pananalangin at pakikipag-usap sa Kanya, ay the more mo pinapakita sa Diyos na naniniwala ka na Siya ay mabuting Diyos, na Siya ay tapat na Diyos, na Siya ay mapagmahal na Diyos, na Siya ay hinding-hindi sumisira sa Kanyang pangako. Lord, hindi ko maintindihan itong nangyayari sa aming mag-asawa. Ang tagal ko na itong ipinapanalangin sa iyo, kaya lang hanggang ngayon ay hindi ko pa din nakikita ang iyong sagot. Pero Lord, kahit anong mangyari, ay mag-aantay ako at magtitiwala pa rin ako sa iyo. At kapag nakikita ng Diyos ang ganito mong pananampalataya, nako kaibigan, diyan siya nalulugod o napiplease. At kapag nalulugod siya sa iyo, ay mas lalo kanyang pinapalakas. Mas lalo kanyang ginagabayan. Mas lalo kanyang pinapalago. Na-realize ko na itong ganitong victory sa buhay mo, ang ayaw na ayaw mangyari sa iyo ni Satan. Gagawa siya ng paraan upang hindi ka magkaroon ng tuloy-tuloy na pananalangin sa Diyos. Ang gusto ng dyablo ay kapag meron kang problema, ay ititigil mo ang pagtawag sa Diyos. Ang gusto ng dyablo ay magdududa ka sa Diyos. Ang gusto ng dyablo ay mag-focus ka sa problema at isipin na walang pakialam ang Diyos sa iyo. May nagsabi, Satan knows that prayer spells his defeat. He'll fight you more to keep you from praying than any other thing you do. Sometimes, he will even encourage you to other specific activities because he knows how fruitless they are. Na-realize ko na hindi takot ang dyablo pag nagsisimba ka pag linggo. Hindi takot ang dyablo pag nag-volunteer ka sa church. Hindi takot ang dyablo pag naging D-group leader ka at sumali sa ibang ministry. Kuya Mike, kung ganon, saan pala takot ang dyablo? Kaibigan, takot siya pag nagsisimula ka ng maging intimate sa Diyos. Takot siya pag nagsisimula ka na maging malapit sa Diyos. Nag-aalala na siya kapag may running conversation na kayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ang ibig sabihin ay hindi na nakakulong ang prayer mo sa umaga o kapag kumakain ka lang o kapag linggo o kapag may Bible study lang. Kung hindi, natututunan mo na makipag-usap sa Diyos sa lahat ng panahon ng buhay mo. Kung nasa bahay ka ay pag-uwi mo pa lang ng ligtas, ay nagpapasalamat ka na sa Diyos. Habang kumakain ay nagpapasalamat ka sa Diyos kasi kasabay mo ang iyong mga anak at asawa at nagpo-provide ang Diyos at ina-acknowledge mo na kung ano man ang meron ka, ako,
Bigay lang yan ng Diyos sa iyo. Tapos habang naglilinis ka ng bahay, ay nagpapasalamat ka kasi meron kang bahay. At kahit malapit na ang deadline ng iyong renta, kinakausap mo si Lord, nagpe-pray ka. Lord, thank you kasi ikaw ang magpo-provide ng aming pang-rent sa bahay. Lord, magkikita kami ng aking batchmate. Mamaya, tulungan mo ako na makapagbahagi ng mabuting balita sa kanya. Grabe, kapag nakikita ka ng dyablo na ganito ka-close sa Diyos, ay dyan siya takot na takot, kaibigan. To the point na mag-o-offer siya sa iyo ng mga bagay na pagkakabisihan mo para mawala sa isip mo ang Diyos. At hindi mo siya maisama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Walang problema kay Taning na umunlad ng iyong negosyo at magkapera ka. Okay na okay lang yan sa kanya. Tuwang-tuwa siya kapag nagiging busy ka sa pagkita ng pera kasi alam niya na yan ang pwede niyang gamitin laban sa iyo para mawalan ka ng time sa Diyos. Kaya kaibigan, mag-ingat ka kapag meron kang tagumpay sa buhay kasi baka ito na lang ang bigyan mo ng pansin at ang Diyos ay isang tabi mo na sa iyong buhay. Sabi ni Martin Luther, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Kaibigan, para sa isang Kristiyano, ang panalangin ay importante. Hindi ka pwedeng mabuhay ng hindi ka tuloy-tuloy na humihinga at hindi ka din pwedeng maging mature na Kristiyano kung hindi ka tuloy-tuloy na nananalangin. Kaya kailangan nating magkaroon ng praying life. Hindi ka susuko kahit ano pa ang iyong pinagdadaanan. Sa Luke chapter 18 ay merong isang parable ng isang byuda na naglalarawan ng isang tuloy-tuloy na panalangin. Sa verse 1, ang sabi sa Lucas 18, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Wow, sa parable na ito ay malinaw na ang purpose kung bakit siya magkukwento ng parable. Ang purpose ay para matuto tayong manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Now, tingnan natin kung anong kwento na ito. May isang judge na walang takot sa Diyos at walang pagmamalasakit sa mga tao. At meron ding isang byuda na marahil ay wala siyang panggasto sa isang lawyer. Mahirap lang siya. Wala rin siyang asawa na magtatanggol sa kanya. At ang sabi sa parable ay gusto niya makamit ang katarungan. Subalit para sa judge ay wala naman siyang mapapakinabangan sa babae na ito. Pangalawa, wala din naman siyang malasakit kahit kanino. Kaya hindi niya ito pinapansin at lalong wala siyang balak na ibigay ang hinihingi ng babae. Kaya lang na-realize ko na kahit wala ang babae ng mga dahilan para pansinin siya at asikasuhin ng judge, ay meron naman siyang katangian na mahalaga. Ano yun? Siya ay persistent, matyaga, determinado at tuloy-tuloy sa paglapit sa judge. Hindi siya hihinto at hindi siya papayag na hindi ibibigay sa kanya ng judge ang katarungan. Lagi niyang pinupuntahan ng judge at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan. Nung umpisa ay hindi talaga pinapansin ng judge ang babae. Pero dahil sa matyaga siyang binabalik-balikan ng babae sa mahabang panahon at nakita niya na wala talagang kabalak-balak o kaplano-plano na tumigil sa kahihiling sa kanya ang babae, ay ito yung sinabi ng judge. Lucas 18:5. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Kaibigan, ano yung point? Gusto ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga alagad ay maging persistent sa pananalangin. Na hindi tumitigil sa pananalangin at nagtitiwala na dinidinig siya ng Diyos. Kaibigan, hindi lang ito para sa mga alagad ng Panginoong Hesus sa New Testament, kung hindi para ito sa ating lahat. Gusto ng Panginoong Hesus na magpatuloy tayo sa pananalangin. Hindi dahil sa mapipilitan ang Diyos na sagutin ang ating panalangin dahil nakulitan na siya, kung hindi gusto niya ma-develop ang ating determinasyon at pananampalataya sa Kanya. May nagsabi, prevailing prayer is the constant knocking at the door with the expectation it will be open. Na-realize ko na meron talagang pagkakataon na kailangan nating mag-antay kasi maaring may ibang plano ang Diyos. Kaya lang ang tendency sa atin ay magduda sa Diyos. Kaya nga,
Ang tuloy-tuloy na panalangin ang magbabago sa ating isip at tutulong na mapagtagumpayan natin ang pagdududa. Ang tuloy-tuloy na pananalangin ang tutulong sa atin na magkaroon ng pananampalataya. Ito magbibigay ng encouragement sa atin na patuloy na kumatok sa pintuan ng Diyos dahil pagbubuksan at pagbubuksan niya tayo. Maaring iba lang ang paraan ng pagsagot ng Diyos, pero kaibigan, bubuksan at bubuksan niya ang pinto para sa iyo. Ang pakikipag-usap din ng tuloy-tuloy sa Diyos ay magiging daan para malaman natin ang kanyang kapamaraanan at hindi tayo mahulog sa paghiling ng masyadong demanding sa Diyos. Lord, bakit ako pa? Ang tagal ko nang nag-aantay. Nagsiserve naman ako sa iyo, bakit wala pa rin? Kaibigan, merong sariling paraan ng pagsagot ang Diyos sa ating panalangin. At kapag hindi tayo mananampalataya na mas alam niya ang makakabuti sa atin, ay mahuhulog tayo sa pagdedemand o pagpipilit ng ating kagustuhan. Kaya kaibigan, kung nakakita ka ng kapatiran na parang nawawalan na ng pag-asa na mag-antay sa Diyos, ay huwag mo sabihin na ikaw kasi kulang ka sa pananampalataya. Kaibigan, mas lalo lang manghihina ang ating kapatid. Huwag mo siyang sabihan na Kristiyano ka pa naman, pa-Bible study ka pa. Kaibigan, sa halip na sabihin mo ang mga ito o isipin mo sa isip mo, ay puntahan mo ang iyong kapatid at palakasin mo siya. Kausapin mo siya ng kayo lang dalawa at walang ibang nakakarinig. Payuhan mo siya bilang isang kapatid sa pananampalataya. Ipakita mo sa kanya na mahal mo siya, kaya mo siya kinakausap. Ngayon, kung ikaw ay sinungitan at inaway, ay hindi ka gaganti, kung hindi, magpapatawad ka at ipapanalangin mo siya. Kaya kaibigan, bago mo isipin sa isip mo na wala na itong pag-asa, masyadong makulit. Ayan tanong kaibigan, pinaglalaban mo ba ang iyong kapatid sa tuloy-tuloy na paghiling sa Diyos na malaman nung tao na ito na nagkakasala o nakaka-offend? Na malaman niya at magawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya? Ito ba yung pinapanalangin mo sa Kanya? O nananaig sa iyo ang inis at galit at wala talaga yung totoong pagmamalasakit at pagmamahal sa Kanya? Gusto mo lang siyang pagsabihan at ipamukha sa Kanya yung Kanyang kamalian. Kaibigan, kung makakita ka ng kapatid na nanghihina dahil hindi niya nararanasan ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin, ay tulungan mo siya na maunawaan na kailangan niya na matutunang tanggapin ang kahit anumang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Na mananampalataya tayo na sumasagot ang Diyos pero at the same time ay magtitiwala din tayo sa karunungan at kataasan niya kung sakaling hindi niya ibigay ang ating mga hinihiling. May nagsabi, when I pray, I push. PUSH stands for pray until something happens. Kaibigan, hindi ang ibig sabihin nito ay pipilipitin mo na ang kamay ng Diyos na ibigay sa iyo ang kahilingan mo. Kung hindi, ipapakita mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya na merong mangyayari sa ating panalangin. Dahil ang Diyos ay buhay. It's either ikaw ang baguhin ng Diyos at hindi ang iyong sitwasyon o sa kabaliktaran ay baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Si Chuck Sackett ay hindi naman lumaki sa pamilyang Kristiyano. Kaya nung siya ay sumali sa Boy Scout, ay gusto niya makakuha ng God and Country Merit Badge. Kaya ang ginawa niya ay nag-attend siya ng church na malapit sa kanila linggo-linggo. Tapos nag-fill out siya ng kanyang papel na kailangang ipasa para makuha niya ang kanyang badge. Habang nasa church siya ay merong matandang mag-asawa ang kinaibigan siya at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapag-sideline sa kanila sa paglilinis ng kanilang garden. Kaya lang, hindi nagtagal ay umalis na din si Chuck at nagpatuloy na sa kanyang buhay. 12 years later, nag-convict ang banal na spirito kay Chuck at tinulungan ito magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi nagtagal ay isinama ni Chuck ang kanyang asawa para bisitahin ang matandang mag-asawa para magpasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa nila sa kanya. Nagulat siya dahil natatandaan pa siya ng mag-asawa at sa kanilang pag-uusap ay may sinabi ang mag-asawa kay Chuck na labis nitong kinagulat. Sabi nila, for the past 12 years, ay walang araw na hindi sila nanalangin kay Chuck. Alam mo, namangha si Chuck dahil na-realize niya na siya pala ay nakatanggap ng grace ng Diyos dahil lang sa panalangin ng mag-asawa.
Kung hindi dahil sa mag-asawa ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Kaibigan, hindi ko alam kung anong inaantay mo sa Diyos, pero huwag kang magsawa at sumuko. Hindi ka lang mananalangin para sa iyong personal na kailangan, kung hindi para sa ibang tao din at sa lahat ng iba mo pang ginagawa. Kausapin mo ang Diyos dahil ito ang katunayan ng iyong pananampalataya sa Kanya. So ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? Number 1, prayer proves your faith in God. And number 2, prayer advance you as an overcomer. Sabi sa Luke 11:9-10, "So I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who keeps on asking, persistently receives. And he who keeps on seeking, persistently finds. And to him who keeps on knocking persistently, the door will be open." Na-realize ko na ang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-overcome o madalas tayong mabigo sa ilang area ng buhay natin ay dahil ito sa pagsuko natin na manalangin ng tuloy-tuloy. Hindi natin pinapractice yung praying life o persistent praying. Ang ganda nitong amplified translation kasi tignan mo, ang pangako sa atin, if you keep on asking, it will be given to you. If you keep on seeking, you will find. And if you keep on knocking, and the door will be open to you. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang hinihiling mo. Pero kung gusto mong magtagumpay, ang sabi ay, you keep on. Tuloy-tuloy na pananalangin. Ang ibig sabihin ay hindi ka magpapakita ng pagdududa. Hindi ka magpapakita ng pagsasawa. Hindi ka magpapakita ng kawalan ng choice. Sige, manalangin na lang. Ito na lang ang last resort ko eh. Hindi, kaibigan. Ang persistent prayer ay tuloy-tuloy mong ginagawa kasi pinapakita mo sa Diyos na naniniwala ka sa Kanyang pagdinig at pagbubukas ng pinto para sa iyo. Pagpapakita mo ito na may relasyon ka talaga sa Kanya, na ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Yes, humihingi ka sa Kanya, pero dahil ito sa alam mo na ikaw ay anak ng tatay mo sa langit at gusto ng tatay mo sa langit na humingi ka ng humingi sa Kanya. Kaya't ikaw naman bilang anak niya ay masaya ka at matapang na lumalapit sa Kanya. Hindi mo sasabihin, Diyos ng kalangitan at kataas-taasan, dinggin mo ang iyong abang lingkod. Ito ang aking marubdob na kahilingan. Yes, walang masama dito sa panalangin na ito kasi ito ay paggalang mo sa Kanya. Pero huwag mo kalimutan na siya ay hindi malayong Diyos kung hindi ikaw ay anak niya. Meron na kayong relasyon na dalawa. Tay, ama ko, gusto ko po kayong makausap. Gusto po kitang makasama. Gusto po kitang marinig. Ano po ang gusto nyo sabihin at makikinig po ako. Siya nga po pala, tay. Mahirap po ang kalagayan namin ngayon sa opisina kasi nag-back out po yung malaking client namin. Tulungan nyo po kami na magkaroon ng iba pang client. Alam mo, kaibigan, kapag mas pinoperso mo ang relationship mo sa Kanya, kaysa sa iyong hinihingi, ay mas lalo siya matutuwa sa iyo. Bakit? Kasi mas mahal mo siya kaysa sa hinihingi mo. Hindi ka lumalapit sa Kanya dahil lang sa hinihingi mo. Kung hindi lumalapit ka sa Kanya, kasi gusto mong palaguin ang relasyon mo sa Kanya. Parang sinasabi mo sa Kanya na, Lord, di ko kayang mabuhay ng isang araw kung hindi kita kasama at kausap. Mahal na mahal po kita. Kaibigan, ito yung praying life na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Praying life will advance you as overcomer. Kalimitan kaya tayo nabibigo ay humihinto tayo ng panalangin bago pa man ibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Sumusuko na tayo agad. Maaring sinasabi mo, di ba ayaw ng Diyos na paulit-ulit na panalangin? Kaibigan, ang itinuturo ng Diyos ay persistent prayer at hindi repetitious prayer. Sabi sa Mateo 6:7, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ibigan, ang sinasabi dito ng Panginoong Yesus ay huwag mo gamitin ang repetitious prayer. Ito yung pananalangin na walang kabuluhan, memorized
prayer na paulit-ulit lang. Hindi galing sa puso o hindi galing sa isang kopya na paulit-ulit mo na lang sinasambit. At parang ang tingin mo sa Kanya ay formula para sagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Dapat 10 ulit ng Ama namin, tapos 5 ganitong panalangin, tapos 3 ganyang prayer. Kaibigan, ang tawag dito ay repetitious prayer. At gawa ito ng mga hentil. Yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, pero ikaw, meron ka ng relasyon sa Diyos. Simula nung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Kaya ang panalangin mo dapat ay persistent prayer. Na ang panalangin mo ay nag-uugat sa relasyon mo sa Diyos. Kaya nga sabi sa James 5:16, ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Kaibigan, gusto mo bang maging overcomer? Gusto mo bang makagawa ng malalaking bagay? Ang sabi dyan ay kailangan mo ng mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid. Now, sino ba ang mga taong matuwid? Ito yung mga taong nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus. Sila ay pinatawad at ibinilang na matuwid ng Diyos. Ang tawag dito ay imputed righteousness. Positionally ay matuwid na tayo sa paningin ng Diyos. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito sa talata ay practical righteousness at hindi imputed righteousness. Ang ibig sabihin ay matapos kang maging matuwid positionally sa harap ng Diyos, ay kailangan mo naman itong isabuhay practically. I-apply mo ang pagiging matuwid sa practical na paraan, gaya ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap mo sa Diyos. Inuuna mong hanapin ang kalooban niya at ginagawa mo ito sa buhay mo. At kapag ganito ang iyong kalagayang espiritual, ay ang sabi sa talata ay mabisa ang iyong panalangin at malaki ang magagawa nito. Ikaw ay magiging overcomer. Ang pagkakaroon mo ng mapanalangining buhay ay magbibigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga challenges, pagsubok, kahirapan, karamdaman, kalungkutan at iba pa. Now, ang tanong, bakit ba natin kailangan maging overcomer? Kasi hahanapan tayo ng Panginoong Yesus ng bunga. Naalala ko yung kwento sa Bible na nagugutom ang Panginoong Yesus at pinuntahan niya ang isang fig tree dahil kukuha sana siya ng bunga upang makakain. Kaya lang, pagtingin niya sa puno ay wala itong bunga. Kaya tignan mo kung anong sabi niya. Mark 11:12-14. Kinabukasan nang pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon na lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala na makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad at iyon nga ang nangyari. Nalanta at natuyo ang puno ng igos. Alam mo kaibigan, na-realize ko ang Panginoong Yesus ay hindi tumatanggap ng excuse. Hindi pwedeng sabihin ng puno ng igos na hindi pa naman panahon ng bunga ngayon, Lord. Oo nga, pero kahit paano ay meron na dapat itong maliliit na buds at maliliit na bunga para pagdating ng araw ay pwede na i-harvest. Pero yung puno ng igos na ito ay walang sign ng pamumunga. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, kung may umuusbong na bambunga sa iyong ugali at sa mga kaluluwa na nadadala mo sa Panginoong Yesus, kung wala pa, ay maaring wala kang buhay na pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Ang panalangin mo ay matamlay, on and off. Ang panalangin mo ay maaring formality lang. Kaibigan, darating ang araw ay hahanapan ka ng bunga. At pag dumating yung time na yon, ay wala ng second chance. Sabi sa talata, ay wala na makakakain pa ng iyong bunga. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na sige, di bali next time ay magbunga ka na ha. Hindi. Kaya kaibigan, wag mo isiping hindi naman ako puno ng igos kaya ligtas ako. Mali kaibigan. Ang parable na ito ay hindi patungkol sa puno ng igos o hindi patungkol sa ating iglesia at mga alagad ng Panginoong Yesus. Anong ibig ko sabihin? Sabi sa verse 12 ay nakaramdam ng gutom ang Panginoong Yesus. Na-realize ko na ang Panginoong Yesus ay nagugutom sa pamamagitan ng mga taong naliligaw at mga taong nangangailangan. Sabi sa Mateo 25:35-40, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Sasagot ang mga matuwid,
Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at ang aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Alam mo, na-realize ko na kapag merong isa sa atin ang nagugutom, ay nagugutom din ang Panginoong Yesus. At ang hinahanap ng Panginoong Yesus ay ang bunga natin ng mabubuting gawa, pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapatiran upang pawiin ang kanilang kagutuman. Kaya nga, imagine mo sa verse 13, kung ipaparaphrase ko ito, sasabihin ko, nakita niya sa di kalayuan ng isang church o ang isang Kristiyano, nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ay naghahanap ng bunga. In fact, sa Revelation chapter 2 at 3 ay makikita natin doon na inaasahan ng Panginoong Yesus ang bunga ng 7 churches na nakasulat doon. Ang churches na ito ay nire-represent ang bawat isang iglesia at mananampalataya. Sa church sa Ephesus ay hinanapan ito ng bunga ng pagmamahal. Sabi ng Panginoong Yesus sa Revelation 2:4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Sa church ng Smyrna ay hinahanapan ito ng bunga ng faithfulness. Sabi sa Revelation 2:10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sa church ng Laodicea ay hinanapan din ito ng bunga. Revelation 3:15-16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kaibigan, importante na magkaroon ka ng bunga, na maging overcomer ka sa iyong takot, pagdududa, kawalan ng pananampalataya, pride at selfish agenda. Pero hindi mo ito magagawa kung hindi ka nakakonect sa Diyos sa pamamagitan ng iyong tuloy-tuloy na pananalangin. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaibigan, nakakonect ka ba sa Panginoong Yesus? Meron ka bang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya? Tuloy-tuloy ba ang pagpapasakop mo sa Kanya? Kasi kung hiwalay ka sa Kanya, ay ang sabi sa talata, ay wala kayong magagawa. Kaya kaibigan, simulan mong tuloy-tuloy na manalangin. Be persistent. Wag mo aalisin ang focus mo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Samuel Chadwick, the one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. Naalala ko yung kwento sa Exodus 17 na yung mga Amalekita ay lumusob at inatake yung mga Israelita. Kaya sabi ni Moses, Joshua, labanan mo sila. Tapos ako naman pupunta ako sa bundok. Dala ko yung aking tungkod. Ang ibig sabihin ay habang nakikipaglaban sila Joshua physically, ay nakikipaglaban si Moses sa puwersa ng diablo spiritually. Ang sabi sa Bible ay habang nakataas ang kamay ni Moses na hawak-hawak ang kanyang tungkod, ay nananalo sila. Pero pag nakababa na ang kanyang tungkod, syempre napapagod siya, ay natatalo sila. Sabi sa Exodus 17:12, nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Kaibigan, nanalo sila Joshua dahil naging persistent sila Moses sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na-realize ko na kung gusto mong manalo, magkaroon ng victory sa iyong buhay, huwag ka titigil ng pananalangin. Huwag mo ibababa ang iyong tungkod. The moment na huminto ka, ay ito na ang pagbagsak mo. The moment na lumayo ka sa Diyos, ay ito na ang simula ng paghina mo. Kaibigan, prayer will advance you as an overcomer. Kaya si Moses, matapos silang manalo sa laban, ay gumawa ng altar at nilagay niya rito na the Lord is my banner. Kaibigan, kapag lumaban ka sa ilalim ng watawat ng Diyos, ay mananalo ka.
Kaya huwag kang hihiwalay sa Kanya. Sa araw-araw ay panatilihin mo ang communication mo sa Kanya. Isama mo siya sa iyong buhay. Huwag mo siyang isasantabi. Huwag mo siyang iiwan sa bahay pagkatapos ng iyong quiet time. Kung hindi, kasama mo pa rin siya kahit saan ka pumunta at kahit anong ginagawa mo. At kapag ginagawa mo ito, ikaw ay magtatagumpay. So ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? Number 1, prayer proves your faith in God. And number 2, advance you as an overcomer. And lastly, number 3, prayer walks you in the presence of God. Nung nangaral patungkol sa Panginoong Yesus, sina Pablo at Silas ay inaresto at kinulong sila. At habang sila ay nakakulong, ay hindi sila nagpanik, hindi sila nagsisihan, hindi nila sinabing, ang labo naman ng Diyos, nag-serve na nga kami lahat, ito pa ang nangyari sa amin. No, mali. So anong ginawa nila? Mga Gawa 16:25 na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Wow, grabe. Masaya pa sila. Nagkakantahan pa at nananalangin. Dito mo makikita na ang pananalangin ay parte ng kanilang buhay. Maganda, mahirap, sagana, tagtuyot, ay mananalangin at mananalangin sila. Magpupuri at magpupuri sila at magpapasalamat sila sa Diyos. Kaya tingnan mo, anong ginawa ng Diyos? Kumilos ito sa kalagitnaan nila. Ipinaranas ng Diyos ang presensya niya kila Pablo at Silas. Tingnan mo sa susunod na verse kung anong nangyari. Mga Gawa 16:26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nagbuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Grabe, hindi ito ordinaryong alog lang. Kung hindi nagkaroon ng malakas na lindol na pati ang pundasyon ng kulungan ay nayanig. At ito pa ang himala. Bumukas ang mga pinto ng mga selda at nakalag ang mga tanikala. Hindi lang sila Pablo at Silas, kung hindi ang lahat ng tanikala ng mga bilanggo. Kaibigan, kung tuloy-tuloy kang mananalangin, kung meron kang persistent prayer o praying life, at ito ang buhay mo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo sa buhay, ay ipaparana sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya. Kung ang attitude mo ay magpasalamat, magtiwala, manalangin, at hindi magreklamo o magtampo sa Diyos, ay ipaparanas ng Diyos sa iyo ang kanyang presensya. Kaibigan, nararanasan mo ba ang presensya ng Diyos? Ang presensya ng Diyos ay hindi patungkol sa lakas ng patugtog mo ng praise and worship song. Na kapag mas malakas ang tunog, ay mas nariyan ang presence niya. Hindi kaibigan, napakaganda magpatugtog ng praise and worship song. Gustong-gusto ko makinig nito. Kasi ito ang nagpupuno sa akin ng godly perspective habang ako ay nakikinig. Pero hindi yan ang presence ng Diyos. Diba si Elijah, narinig niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang maliit na tinig. May isang kapatiran na talagang animated siya habang nagkukwento sa kanyang pastor. Sabi niya, "Pastor, ang lakas-lakas kong kumanta. Halos na mamaos na ako at nagsasayaw din ako pag praise and worship time na. Talagang nasa akin ang presensya ng Diyos." Kaya lang, hindi nagtagal ay hindi na siya nakikita sa church at siya ay nag-backslide. Kaibigan, tama lang na magpuri tayo ng masigla. Pero mamamali ang focus pag iniisip mo na ang presensya ng Diyos ay nasa music. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay wala sa pakiramdam. Pastor, feel na feel ko si Lord kanina habang ako'y kumakanta. Kinikilabutan nga ako eh. Ramdam ko ang presensya niya. Kaibigan, wala sa pakiramdam ang presensya ng Diyos. Kaibigan, ang presensya ng Diyos ay wala sa bagay, musika, activities at pakiramdam. Kung hindi, ang presensya ng Diyos ay patungkol sa person. Ang presensya ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kung ang focus mo lang ay mga himala, pagpapalang material, extraordinary experiences, pero hindi naman talaga ang Diyos ang hinahanap mo, ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Halimbawa, kung sakali na tayo ay magmi-meeting face to face, tapos pinadala ko lang ang t-shirt ko na sinusuot. Alam nyo naman, mahilig ako sa black statement shirt. Na maaaring andun ang aking t-shirt pero wala ang presensya ko doon. Tama ba? Pero kung pupunta ako, kahit iba ang aking suot at hindi ako nagdala ng paborito kong t-shirt, ay naroon pa rin ang aking presensya. Tama ba? Now, itong problema.
Maraming tao akala nila nasa musika, nasa pakiramdam, nasa activities, at nasa ministry ang presensya ng Diyos. Kaya ang focus nila ay itong mga bagay na ito at gawain na ito. Pero hindi sila seryoso sa paghahanap sa Diyos. Maraming tao iniisip nila, nako, itong church na ito, malaki at maraming members. Nako, andito talaga ang presensya ng Diyos. Kaibigan, mali. Kasi pwedeng malaki ang isang church, pero hindi nangangahulugan na naroon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kapag ang hinahabol mo ay ang Diyos talaga, gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang masunod, gusto mo maging malapit sa Kanya, kaya may blessing o wala, gusto mo maging intimate sa Kanya, kaya nararamdaman mo o hindi, gusto mong malaman kung anong nakaka-please sa Kanya, at sinusunod mo ito ay naroon ang presensya niya. Sabi niya, if you draw yourself near to me, I will also draw myself near to you. Kaibigan, nasa paglapit mo sa Diyos ang presensya ng Diyos. Nasa pananalangin mo nang walang patid. Nasa praying life mo nakadepende kung gaano siya magiging kalaki sa buhay mo o kaliit. At kapag kasama mo ang presensya niya, ay saka palang susunod ang himala at pagpapala. Wala sa himala ang presensya ng Diyos, pero ang himala ay manifestation ng presensya ng Diyos sa iyo. Kaya wag mo habulin ng himala. Ang habulin mo ay ang Diyos mismo. Bakit? Prayer walks you in the presence of God. Kaya kaibigan, palaguin mo yung relasyon mo sa Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay. Isama mo siya sa iyong mga desisyon. Ang relasyon mo sa Kanya ay konektado sa presensya niya. Huwag mo sabihin nasa iyong presensya niya pero hindi mo naman pinapalago ang relasyon mo sa Kanya. Ang binibigay mong time sa Kanya ay tira-tira. Kuya Mike, gusto ko ding hanapin ang Diyos sa buhay ko, kaya lang ang hirap manalangin, ang hirap siya isingit sa aking busy schedule. Kaibigan, ang kailangan mo ay pagtitiwala sa Diyos at commitment na isasama mo siya sa iyong buhay. Na ibibigay mo na sa Kanya ang manibela ng iyong buhay. O, tignan mo ito. Kaibigan, narinig mo na ba ito dati? Honey, mahal na mahal kita. Gusto ko magkaroon ng maraming anak sa iyo. Kaya lang ay hindi pa ako ready na pakasalan kita. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? Ito yung mga tao na hindi willing mag-commit pero gusto nilang ma-enjoy na yung mga bagay na nagiging resulta kapag sila ay nag-commit na. Gusto nilang mauna ang enjoyment bago ang commitment. Maraming tao ganyan ng mindset. Gusto ko maranasan ang Diyos sa buhay ko. Anyway, balang araw naman magko-commit naman ako. Gusto ko ang blessing mo, Lord, pero wag mo sabihin na kailangan kong dumaan sa mga pagsubok. Lord, gusto ko marinig kita pero wag mo muna sa akin sabihin na kailangan ko sumunod kasi ang hirap. Kaibigan, kung anong klaseng commitment meron ka, ay hanggang dun lang din ang mararating ng relasyon mo sa Diyos. Kapag magkukomit ka lang kapag convenient sa'yo, ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang tanong, kaibigan, willing ka bang umalis sa comfort zone mo? Alam mo, si Paul Rogers ay gumawa ng isang calculations patungkol sa effort na ginawa ni Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ayon sa Books of Acts. Si Pablo ay nagkaroon ng 3 missionary journey. At yung pangalawang missionary journey na yon, ay yun pa lang, kaibigan, meron na itong layo ng 3,000 miles. Mahigit sa 12 layo ng Antipolo to Bicol. Ganon ito kalayo. At yung 2,000 miles ay gagawin niya ito sa pamamagitan ng paglalakad. Noong panahon na yun, ang sabi, ang isang maglalakbay ay meron lamang kapasidad na maglakbay hanggang 20 miles. Kaya sabi nila, ay may mga maliliit na bahay panuluyan every 20 to 25 miles along the road. Now, sa Acts chapter 16 pa lang, ay naglakbay na si Pablo ng 740 miles. At doon sa Acts chapter 15, ay maaring naglakbay din siya ng panibagong 500 miles. Now, ang nakakamangha kay Pablo ay hindi naman siya naglakbay para sa sarili niyang kalusugan at kapakinabangan. Hindi nga siya kikita ng pera dito eh. Tama ba? Pero tignan mo, naglakbay siya para sa kaligtasan at kapakinabangan ng ibang tao. Mga taong hindi niya kilala, mga taong magpe-persecute pa sa kanya. Kaibigan, ito yung tinatawag na commitment.
Yung tipong kahit apihin ka ng mga tao pero sa isip mo ay gusto mo silang madala kay Lord kaya wala kang pakialam kahit matapakan ka nila. Wala kang pakialam kahit maliitin ka nila. Mamahalin mo pa rin sila dahil mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong pride. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong karapatan. Kaya kaibigan, kung wala ka ng ganitong commitment ay hindi ka magkakaroon ng matagumpay na praying life. At kung wala kang matagumpay na praying life, ay hindi ka magkakaroon ng victory sa buhay mo. Hindi ka magiging persistent sa pananalangin mo. Kaya nga, simulan mo i-commit ang sarili mo ngayon. Sabihin mo, Lord, narito po ako. I-commit ko na po ang aking buhay sa inyo. Isasama ko na po kayo sa aking buhay. Tulungan mo ako na makipag-usap sa iyo ng tuloy-tuloy sa maghapon. Na isasaalang-alang ko ang kalooban mo sa lahat ng ginagawa ko. Kaibigan, kapag ginawa mo ito, ay mapapatunayan ng Diyos ang pananampalataya mo sa Kanya. Tutulungan Kanyang ma-overcome ang lahat ng challenges mo sa buhay. Tutulungan Kanyang matupad ang purpose niya sa buhay mo. At higit sa lahat ay ipaparanas niya sa iyo ang Kanyang presensya. Kaibigan, marahil gusto mo magkaroon din ng relasyon sa Diyos at maging malapit sa Kanya. Praise God! Ito na yung araw na yon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, nako, lilinisin niya ang iyong mga kasalanan. Patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibibilang ka rin niya bilang kanyang anak. Kaibigan, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sumabay ka sa panalangin na ito nang merong buong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Simula ngayon, isasama kita sa aking pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po ako na maging malapit sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang sa itang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon na sa itang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Thomas Edison, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Then I suspect it is also true that prayer is 1% insistence and 99% persistence. Kaibigan, totoo na sa paghingi natin sa Diyos ng ating kailangan, ito yung tinatawag na 1% insistence. Pero ang sikreto sa pananalangin ay yung 99% persistence. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy kang kakatok sa pinto ng Diyos hanggang sa pagbuksan ka niya. Hindi ka susuko. Hindi sapat yung minsan na sinabi mo sa Diyos 5 years ago. Hindi, tuloy-tuloy ka. First year, second year, third year, fourth year, hindi ka magsasawa. Hindi ka susuko. Hindi ka titigil. Kaibigan, alalahanin mo ang maraming benepisyo kung ikaw ay merong mapanalanginin na buhay. Una, prayer proves your faith in God. Pangalawa, prayer advance you as an overcomer. At pangatlo,
prayer walks you in the presence of God. Kaya kaibigan, practicein mo ang presensya ng Diyos kahit nasaan ka. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng power, magkakaroon ka ng victory, magkakaroon ka ng healing, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng direksyon na kakailanganin mo sa pagpapatupad ng purpose ng Diyos sa iyong buhay. God bless!